1 hanggang 12. Luke chapter 24, verses 1 to 12. Subalit ng unang araw ng Sanlinggo sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan. Dala ang mga pabango na kanilang inihanda. At nakita nilang igulong na ang bato mula sa libingan. Subalit nang sila'y pumasok ay hindi nila nakita ang bangkay. Habang sila'y nagtataka tungkol dito, biglang may dalawang lalaki na nakasisilaw ang mga damit ang tumayo sa tabi nila. Ang mga babae ay natakot at isinubsob ang kanilang mga mukha sa lupa. Subalit sinabi ng mga lalaki sa kanila, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, kundi muling nabuhay. Alalahanin ninyo kung paanong siya ay nagsalita sa inyo noong siya'y nasa Galilea pa, na ang anak ng tao ay kailangang ibigay sa mga kamay ng mga makasalanan at ipako sa krus, at muling mabuhay sa ikatlong araw." At naalala nila ang kanyang mga salita. At pagbabalik mula sa libingan, ibinalita nila ang lahat ng mga bagay na ito sa 11 at sa lahat ng iba pa. Ang nagbalita ng mga bagay na ito sa mga apostol ay sina Maria Magdalena, Juana, Maria na ina ni Santiago, at iba pang mga babaeng kasama nila. Subalit ang mga salitang ito'y inakala nilang walang kabuluhan at hindi nila pinaniwalaan. Subalit tumayo si Pedro at tumakbo sa libingan. Siya yumukod at pagtingin niya sa loob ay nakita niya ang mga telang lino na nasa isang tabi. Umuwi siya sa kanyang bahay na nagtataka sa nangyari. Ang ating susing talata ay nasa talatang 5 hanggang 7. Ang mga babae ay natakot at isinubsob ang kanilang mga mukha sa lupa. Subalit sinabi ng mga lalaki sa kanila, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, kundi muling nabuhay. Alalahanin ninyo kung paanong siya ay nagsalita sa inyo noong siya'y nasa Galilea pa, na ang anak ng tao ay kailangang ibigay sa mga kamay ng mga makasalanan at ipako sa krus at muling mabuhay sa ikatlong araw." Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay ang isa sa mga pundasyon ng relihiyong Kristiyano. At ang ebidensya ay ang sinasabi sa atin ngayon dito sa aklat ng Lucas, Kabanata 24, mga talatang 1 hanggang 12. Naglalaman ito ng hindi mapapasinungalingang pruweba na ang ating Panginoong Hesus ay hindi lamang namatay, kundi nabuhay na maguli. Tunay na ang ating Panginoong Hesus ay namatay. Hindi siya hinimatay, kundi siya'y namatay at muling nabuhay. Nakatala sa aklat ng Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Alam natin, ito ay tungkol sa buhay ni Kristo, o yung tinatawag nating the life of Christ. O sinasabi natin, dito mo makikita ang buong story o buong kasaysayan ng buhay ni Jesus na ating Panginoon. Ngunit, ngayon, dapat nating malaman na nakapaloob din sa mga aklat na iyon ang tawag pa nga natin ay four Gospels
Hindi lamang ang kanyang buhay ang matatagpuan natin sa Matthew, Mark, Luke, and John, kundi maging ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kanyang pagkabuhay mula o sa gitna ng mga patay. At sa mensaheng ito, bibigyan natin ng diin ang isa sa mahalagang doktrina, ang resurrection, ang muling pagkabuhay ni Kristo, na kailangan nating maunawaan, masampalatayanan, at mapanindigan. May mga nagsasabi na may ebidensya sila na nakita nila ang libingan ni Jesus, maging ang kanyang mga buto. Kung kayo'y mahilig manood sa mga geographic. Ngunit, iyon ay walang katotohanan. Sa kasasaliksik nila, nakita at napatunayan naman na talagang nabuhay siyang maguli. Na siya namang sinasabi ng kasulatan, nga lang ang nakakalungkot, tila hindi nabuhay na maguli para sa kanila si Kristo. Yan ang tanong sa atin ngayon sa mensaheng ito. Nabuhay ba na maguli para sa iyo si Yesu Kristo mula sa mga patay? Tayo na mga mananampalataya, tayo na mga Kristiyano, ay maaaring mahulog sa ganitong pagkakasala. Kaya sa ating tema o ating paksa, na muling pagkabuhay ni Yesu Kristo ay ating muling sariwain. Alam kong marami na kayong narinig na pangangaral patungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ngunit itong sermon na ito ay nagbibigay sa atin ng paalala. Ating muling nilay-nilayin, pagbulay-bulay, yan ang katotohanan ito. Sa ating unang pag-aaral ay ang katotohanan siya'y nabuhay sa libingan. Tunay na nabuhay siyang maguli, hindi tayo nag-iilusyon. Ang pangalawa, ang lunas upang maalala ang mga salita ni Kristo. Dahil bago pa mangyari na siya'y mamatay, magdusa para sa ating mga kasalanan, at ang pangyayaring ito na siya'y muling nabuhay, ay binanggit na niya sa kanyang mga alagad. At ang pangatlo, ang di mapaghihiwalay, ang buhay at kamatayan, at ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ang kamatayan at ang muling pagkabuhay Kristo. Na kailangan nating mapanatili ang koneksyon ng kaniyang kamatayan at ng kaniyang muling pagkabuhay. Ating tingnan ang katotohanan siya'y nabuhay na maguli sa gitna ng mga patay. Muli ay ating basahin ang talatang 1. Ating tingnan sa ating mga Biblia. Ang sabi doon, ng unang araw ng sanlinggo sa pagbubukhang liwayway, pumunta sila sa libingan. Sa talatang 2, nakita nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. Sa talatang 3, nang sila'y pumasok, anong sabi? Wala silang nakita. Hindi nila nakita ang bangkay. Biyernes ng hapon, ang katawan ni Jesus ay nasa libingan. Linggo ng umaga, ang katawan ni Jesus ay nawala. Ngayon ang tanong, sino ang kumuha ng kaniyang katawan o ng kaniyang bangkay?
Hindi malamang ang mga punong pari, hindi malamang ang mga eskriba, at hindi malamang ang mga kaaway ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung sila ang kumuha, ilalabas nila ang katawan ni Kristo upang pasinungalingan na hindi totoo, hindi tunay na siya'y muling nabuhay mula sa mga patay o sa gitna ng mga patay. Napakaliwanag, napakalinaw ang sinabi ng mga anghel sa talatang 6. Wala siya rito, kundi muling nabuhay. Pinagbintangan ng Sanhedrin ang mga apostol ng pagnanakaw sa katawan ni Jesus. Ito'y dahil sa kanilang pagtatangka na maipaliwanag ang pagkawala ng katawan ni Jesus at ang libingang walang laman. Sa tanging telang lino lamang na nasa isang tabi ang siyang nakita ni Pedro sa verse 12. Kung totoong ninakaw nga ng mga apostol ang katawan ni Jesus, sila mismo, alam nila na hindi totoo ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon wala silang dahilan upang kusang magdusa, upang kusang maghirap, upang kusang mamatay para kay Jesucristo, para sa ating Panginoon. Tanong na, anong ginawa sa kanila sa mga mananampalataya na dahil sa kanilang paninindigan ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ginawa silang ilawan sa gabi ni Emperor Nero. Mga sinunog sila ng buhay sa pag-aakalang aamin na ninakaw nila ang bangkay o ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Gayunman, mga kapatid, wala sa mga naunang Kristiyano na itinanggi ang kanilang pananampalataya para hindi magdusa o maghirap. Sa halip, napakaraming mga saksi. Pagkatapos na mabuhay, na maguli ni Kristo, napakaraming mga mananampalataya na handang magdusa at mamatay alang-alang sa katotohanang siya'y muling nabuhay sa gitna ng mga patay. Gaano kahalaga sa atin iyang katotohanang nabuhay na maguli ang ating Panginoon. Napakahalaga na ating unawain at sampalatayanan ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na kung si Kristo ay hindi nabuhay na maguli, ang mga mananampalataya ay hindi rin mabubuhay na maguli. Kung si Kristo ay hindi nabuhay na maguli, ang kanyang ginawang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan ay hindi magiging sapat. Kung si Kristo ay hindi nabuhay na maguli, wala tayong pag-asa, mga kapatid. Kung si Kristo ay hindi nabuhay na maguli, wala tayong tagapagligtas. Wala. Sabi ni Pablo, magiging walang kabuluhan ang ating pananampalataya
At ang kapangyarihan ng pangangaral ng ebanghelyo ay magiging walang saysay kung nanatiling patay si Kristo. Kilala natin si Pablo na nooy taga-usig, hindi ba, ng iglesia. Ngunit pagkatapos na magtagpo sila ng nabuhay na maguling Kristo, dumaan si Pablo sa malaking pagbabago mula sa pagiging taga-usig ng iglesia sa pagiging isa sa mga mabunga, masigasig na tagapagtanggol ng ebanghelyo. Gaya ng mga naunang Kristiyano, dumanas si Pablo ng gutom, ng pag-uusig, pagpapahirap, pagkakulong at kamatayan dahil sa kanyang taus-pusong pagtatalaga ng sarili sa pagkabuhay na muli ni Kristo. Bilang mga Kristiyano, mayroon tayong kasiyahan sa katotohanan na ang Diyos ay nagkatawang tao. Namatay para sa ating mga kasalanan at nabuhay na maguli sa ikatlong araw. Hindi siya napigilan ng kamatayan. Siya ay nabuhay at nabubuhay magpakailanman. At ngayon, alam natin na siya ay nasa kanang luklukan ng kaniyang Ama doon sa langit. Ganun kahalaga ang katotohanan ng kaniyang muling pagkabuhay at nawa sa atin din na mga mananampalataya maging ganoong kahalaga sa atin. Ngayon sa pangalawang punto, ang lunas upang maalala natin ang mga salita ni Kristo. Sabi sa verse 5, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Ito'y tanong na dahan-dahan, tanong na marahan, at ito'y tanong ng pagsawata o tanong na pag-rebuke. Na sa katunayan, dapat expected na nila eh. Inaasahan na nila. Sa ano? Na mabubuhay, na maguli ating Panginoon. Ngayon, kataka-taka na hindi sariwa sa kanilang kaisipan na mabubuhay ang ating Panginoon. Dito'y napakadali nilang nakalimot. Kaagad nilang nalimutan yung katotohanan iyon. Yung mga salita ni Kristo. At alam niyo po ba na yan ang karaniwang sakit espiritual ng mga mananampalataya? Ang makalimot. Ang makalimot. Isa ito sa maraming patunay ng ating tiwaling kalagayan o kalikasan. Maging pagkatapos na tayo mabago ng banal na espiritu, ating mabilis na nakakalimutan ang mga pangako ng ebanghelyo ni Kristo. Marinig mo ngayon, mamaya paglabas mo, wala na. Sinasabi sila na nadagit or nakuha na ng dyablo. Okay, bilis maglaho. Maaalala lang natin bigla kapag dumating na tayo sa mga paghihirap, pagdurusa. Andiyan natin naaalala ngayon ang kabutihan ng Panginoon Jesus sa Ebanghelyo. Nakalimutan na ba natin, mga kapatid,
Ang ebanghelyo na si Jesucristo ay ibinigay sa kamay ng mga makasalanan. Yan ang sabi ng ating binasa kanina. Huwag sana natin kalimutan niyon. Na sila na mga may dalang palaspas. Ang nakaraan, di ba? Maraming palaspas. Kaya nga, sila yung mga nagsisigawan ng Hosanna to the Son of David. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Na ang ibig sabihin ng salitang Hosanna ay iligtas mo kami. Palayain mo kami. Tulungan mo kami. Sa totohanan ay sila rin. Marami sa kanila ang sumigaw nang ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Ang pinili nila ay ang isang bilanggo na kilala sa kasamaan para pakawalan. At yun ay si Barabas. Tanong sa kanila ni Pilato. Tanong ni Pilato sa mga tao, sino ang ibig ninyong pakawalan ko sa inyo? Si Barabas? O si Jesus na tinatawag na Kristo? At ang sagot ng maraming tao ay si Barabas. Nagtanong si Pilato sa kanila, at anong gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sinabi nilang lahat, ipako siya sa krus. At sinabi niya ni Pilato, bakit? Anong kasamaan ang ginawa niya? Ngunit lalo silang nagsigawan na nagsasabi, ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. At sa krus ng Kalbaryo, ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasalanan. Kaya sabi sa Isaiah 53, verse 3 to 7, siya hinamak at itinakwil ang mga tao. Isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. At gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Siya'y inapi at siya'y sinaktan. Gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa katayan, at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi, kaya hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Kila kaawa-awa ang dinanas ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang pasanin ang ating mga kasalanan. Ngunit hindi ang kaawaan mo ang hinihiling natin na kung tutuusin, tayo ang kalunos-lunos. Kaawa-awa dahil tayo'y mapaparusahan ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, huwag sana nating kalilimutan ang ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesus upang tayo'y kanyang iligtas. At para malunasan
ang kawalan ng kamalayan o ang pagkalimot, ay palalimin natin ang ating pagmamahal kay Jesucristo. Ating ilagak ang ating pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Di ba kapag mahal na mahal mo, hindi mo siya basta nakakalimutan o makakalimutan. Naway ating ipahayag ang kapahayagang mahal ko si Kristo. Mahal ko ang gawain ni Kristo. Mahal mo siya dahil iniligtas ka niya. Mahal ka niya dahil naging tapat siya sa kanyang salita. Nung sabihin niya, ako'y magdurusa, mamamatay, pagkalipas ng 3 araw, ako'y muling mabubuhay at nangyari nga iyon, na-fulfill iyon. Sinabi niya na it is finished, kasama yun doon. Doon sa mga pangakong iyon, doon sa mga salitang iyon. Sapat yun para ating patunayan na mahal natin siya. Na mamahalin natin siya. Hindi dahil tayo ang unang nagmahal, kundi siya ang unang nagmahal. Ang ganda ng sinabi ni J.C. Ryle, komento niya sa ating teksto na pinag-aaralan at aking babanggitin. Sabi niya, the more our affections are engaged in Christ's service, the easier shall we find it to remember Christ's words. Mga kapatid, magpatuloy tayo sa gawain ng Panginoon. Patuloy tayong manindigan sa pananampalataya natin kay Kristo nang hindi tayo makalimot. Patuloy tayong dumalo sa gawain ng Panginoon. Sa first service, second service, palagi tayong dumalo. Palagi tayong makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos nang hindi natin malimutan ang magagandang pangakong iyan ng Ebanghelyo sa atin. Sa bawat pangangaral, sa bawat preacher na tumatayo sa likod ng pulpitong ito, laging pinapaalala sa atin ang mabuting balita ng Diyos, ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos na makapagliligtas, na nagliligtas. Yan ay palagi mong maaalala, palagi mong alalahanin, hindi lang tuwing linggo, kundi tuwing sa bawat araw ng iyong buhay. Sa pangatlo, ang di mapaghihiwalay ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ni Jesucristo. Parehong mahalaga ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin sapagkat ang kwento ng Panginoong Jesucristo ay hindi nagtapos sa kaniyang kamatayan. Nung sinabi niya, ulit, sa cross, sinabi niya, tetelestai, or it is finished. Hindi doon nagtapos. At siya'y nalagutan ng hininga, hindi doon nagtapos. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay isa ring pundasyon ng mensahe ng Ebanghelyo ng Diyos. Sa katunayan, 3 beses sa ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo, dito sa lupa, sinabi niya na siya ay mamamatay at muling mabubuhay pagkatapos ng 3 araw. Kung hindi nabuhay na maguli si Kristo, bigo ang kaniyang mga pangako. Magiging gaya lamang siya ng mga bulaang propeta o bulaang mga guro na hindi dapat pag-aksayahan ng pansin. Pag-aksayahan o pagtuunan ng pansin. Gayunman, gaya ng dapat asahan, mayroon tayong buhay na Panginoon. Buhay na Panginoon.
Siya'y muling nabuhay. Tapat ang ating Panginoon sa kaniyang mga salita. Ang anghel sa walang lamang libingan ang nagsabi na naganap ang mga sinabi ni Jesus. Doon sa mga salitang sinabi ng anghel, wala siya rito. Wala siya rito. Kundi muling nabuhay. Pinag-uugnay ng kasulatan ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo sa isa't isa. At kailangan nating panatilihin ang ugnayang ito. Napaka-imposibleng hiwalayin niyan. Kamatayan ni Kristo at ang kanyang muling pagkabuhay. Maniwala ka sa isa na hindi naniniwala sa isa ay paniniwala sa huwad o maling ebanghelyo na hindi makapagliligtas. Naniniwala kang siyang inamatay, pero dun sa isang katotohanan na siya'y muling nabuhay, hindi ka naman naniniwala, hindi yun ang ebanghelyo. Upang tunay na mabuhay na maguli si Jesus, dapat na tunay siyang mamatay. Upang magkaroon ng tunay na kahulugan ang kanyang kamatayan sa iyo, dapat na tunay siyang nabuhay na maguli. So, hindi natin maaaring itanggi ang alin sa dalawa. Siya'y namatay at siya'y muling nabuhay. May pagkatakot at pag-aalinlangan sa kanyang mga alagad sa sandaling ito, hindi ba? Dahil sa kabanata 24 ng Lucas, simula sa talatang 37 hanggang 46, ganito ang sabi, subalit sila'y kinilabutan, natakot at inakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y natatakot? At bakit may pag-aalinlangan sa inyong puso? Tignan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Sapagkat ako nga ito. Hipuin ninyo ako at tignan. Sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Pagkasabi niya nito ay ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Samantalang nasa kanilang kagalakan ay hindi pa sila naniniwala at nagtataka. Sinabi niya sa kanila, meron ba kayo rito anumang makakain? At kanilang binigyan siya ng isang pirasong inihaw na isda. Kanyang kinuha iyon at kumain sa harapan nila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo noong ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganyan ang nasusulat, na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Nawa sa mga sandaling ito nawa sa puntong ito buksan ng Diyos ating mga pag-iisip sa katotohanan ito. Matapos ang kanyang muling pagkabuhay, nakita, mga kapatid, nakasama, at nahawakan bilang ating Panginoon. So,
Hindi sila nag-iilusyon na nabuhay na muli ang ating Panginoon. Bilang huling talata na ating babasahin, sa John chapter 20 verse 27 to 29, ang sabi, at sinabi niya kay Tomas, ilagay mo rito ang iyong daliri at tignan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan, kundi sumampalataya. Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Now watch. Ano sabi niya? Ano sabi ng Panginoon? Mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya, naniniwala, mapapalad. Tayo yun. Sa panahon ngayon, yes, di natin siya nakapiling. Yes, hindi natin siya nakita, nakasama, ni nahawakan man, pero tayo nananampalataya na siya'y muling nabuhay at tayo muli ring mabubuhay at makikita natin siya ng mukhaan. Pagdating natin doon sa langit na bayan na kanyang ipinangako sa atin, na kanyang ipinaghanda. Kung saan man siya naroroon, tayo rin ay doroon. Na siya ang ating kauna-unahang hahanapin, ang ating tagapagligtas. Minsan sa ating buhay, pinangungunahan tayo ng takot, imbis na magtiwala sa Panginoon. Mga kapatid, si Kristo'y buhay. Si Kristo'y buhay. Si Kristo ay nabuhay muli. At sa tuwing tayo'y nagtitipon, gaya nito, gaya ngayon, ay sama-samang nagtitipon, maniwala ka, kapiling natin siya. Kasama natin siya. Sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa kanyang pangalan, ako'y naroroon sa gitna nila. Kaya sa atin ng mga mananampalataya, napakalaking kapanatagan nito sa atin na mga hinirang ng Diyos. Na ang muling pagkabuhay ng ating tapat na Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo ay nabuhay na maguli sa gitna ng mga patay. Patunay na ang muling pagkabuhay niya ay tinanggap ng Diyos bilang katubusan ng ating mga kasalanan. Siya ang naging pangpalubag-loob natin sa puot at galit ng Diyos. Amen. Tayo'y manalangin sa Diyos.